I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. But anyway, meron tayong upload videos update. Alam nyo naman, ang mga DDS, pinag-iinitan talaga si Pangulong Marcos Jr. Bakit? Isa lang naman ang nakikita ko eh. Siyempre, una-una, yung papadala kay Digong sa dahig na ang gusto nila mangyari pigilin ni Pangulong Marcos Jr. Kaso lang hindi naman pwede mangyari yun dahil sumusunod din naman sa batas ang Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Kaya nanggagaliiti sila kay Pangulong Marcos Jr. So dahil dyan, no, hindi nila makuha yung gusto nila. Kung ano-anong pinagagawa nila kay Pangulo, pagbibintang, Polik Berjo, kung ano-ano pang mga bintang, nag-file mga impeachment, ang nasa likuran yan sila. In my own may pananaw ko sa nakikita ko. So ngayon, dahil hindi naman talaga sila humihinto sa paninira sa Pangulo, so ang ginawa ni Alvarez, sabi dito guys ng 105.1 Brigada News FM Manila, pinapabasura ng Office of the Solicitor General, which is ang OCG, sa Supreme Court ang petisyon na hinain ng kampo ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na naglalayong obligahin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na sumailalim sa herpolik, sabing ganoon, test at iba pang physical na mental examination. Ay nako, hindi nyo ba nakikita ang Pangulo na nagtatrabaho araw-araw? Yan ba ang gumagamit? So ang sa tingin ko in my own pananaw, palagay ko itong magkapatid na ito parang sila ang totoong gumagamit. Bakit? Tingnan nyo mga katawan nila, tad-tad ng tato. Kung makapagsalita, parang bumabata ka, no? Lalo na po ito si dating Pangulong Digong, siyang nag-amin, nagmamarriagen siya. Ngayon, sino ba ang sangkot sa magniflifter noong panahon ni Digong? Sabi ni Taguba, sangkot si Han Carpio at saka sino pa yung kasamahan niya, di ba? Si Pulong. Ang laman kontrabando. Anong sinabi ni Mr. Las Cañas? Sinong protector ng drug lord? Di ba si Digong? Siya nagsabi niyan bakit sa panahon ni Digong hindi kayo gumalaw at pinapadrug test nyo? Bakit si PBBM? Na alam nyo matinong tao. Dahil ganyan sila mga kababayan, hindi na ko ang gusto nila So sa compete, sabi dito, tuloy at pagdating naman sa kalusugan ng Pangulo, nako po, very healthy ang Pangulo, alagang-alaga yan. Baka in-expect nila talagang malala ang sakit ng Pangulo dahil ayon doon sa fake news na pina-spread ni Jason Sa. Kaya nga hinuli siya ng NBI kasi nagpakalat ng fake news laban sa Pangulong Marcos Jr. See guys, sa komento ng OCG, iginit nito na walang sapat na legal o konstitusyonal. Ayan, nga kayo ngayon, nabatayan ng petisyon upang pilitin ang Pangulo ng sumailalim sa anumang medical examination at ilantad ang resulta nito sa publiko. Ay, mga ubab talaga ito. Gumagawa lang ng issue para sabihin kayo ang malinis. Ewan ko ba sa mga ito guys, no? Sila kaya, no? Ito mga kampo ni Digong, nagmamalinis sila kaya? Ano ba nangyari sa puon nyo? Nasaan ba sa ngayon? Di ba nakulong? Yan, nagmamalinis kayo? Nakakala nyo na wala kayong bahid na dumi? My gosh, ano bang klase mga tao na ito? Ganyan sila, di ba sinabi ko guys, hindi talaga titigil ito, mga to, hanggat nakaupo pa si Pangulong Marcos Jr. sa Malacanang. Hindi titigil yan. Ang tanong, makakaupo kaya sila? Ayun, nga kayo ngayon. Ayan malinaw dito
walang sapat na legal o constitutional na batayan. Ang petisyon upang pilitin ng Pangulo para magsaip sa mailalim sa mga medical examination. Ay nako, hindi ba malinaw guys? 2022 nagpa-drug test siya. Ang lumabas, di ba negative? Healthy ang Pangulo, hindi gumagamit. Isa na dito, yung every year nagre-renew ng lisensya niya sa baril. Ang alam ko, pag nag-renew ka ng lisensya sa baril, kinukuhanan ka ng drug test yan. Ay nako, puro kay pulik-pulik. Si Sara ang pakuhanan niya ng pulik, tsaka si Pulong, si Basti. Si Pangulong Marcos, di ba, tad-tad ng tato? Hindi. Kaya yung mga kapatid, binigyan din ng OCG na maaaring labagin ng naturang hiling. Ayan, nga ngayon, Alvarez. Ang prinsipyo ng presidential immunity, kung saan protektado ang kaupong Pangulo laban sa mga kasong legal na hakbang na sa tungkulin ay mga luko-luko. Hindi nyo kayang patalsikin yan. May immunity nga eh. Ito si Alvarez parang hindi alam. Basta lang tira ng tira. Nagmamalinis yung issue niya. Hindi niya inatupag. Kaloka. Kung maalala, hiniay ng petisyon ng Korte Suprema na humiling ng writ of mandamus o pangutusan ng Pangulo na sumusunod sa naturang pagsusuri. Diyan kayo nagkamali. I-reject ng ASEAN naman talaga eh. So, ayun mga kababayan, OCG pinabasura ang petisyon na ayan, alam nyo na, mga siraulo talaga. Wala na lang magawa sa buhay. Wala na silang maisisira sa Pangulo. Balik na naman sila yan sa drug test na yan. Di kayo naloka. Ganun sila kalinis mga kababayan. Pero tingnan mo, ang kinasasangkutan nila ngayon. Si Sara, nasaan? Nagmamagaling akala mo. Ay nako, itong mga kampo ni Gurata. Itong kampo ni Guratay. Nako, kaloka. So yun guys, ang aking pinakalitis update. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye bye and babush. God bless Philippines. There's more. Follow me and likes. Bye everyone.